products, and so far, nagustuhan ko naman sila, especially yung makeup base, yung powder, and yung blush. I love them so much. And now, let's move on to the eyebrows. I have 4 brow products right here. Ayan. Meron akong dalawang brow pencils. Ayan. I have this one, yung pinakasikat na merong nakasulat na I sa kanya. It's the, wala siyang pangalan actually. Basta eyebrow pencil lang daw siya. Made in Korea. Yun lang. Okay. So, ano ba yung gagamitin natin? Ito, yung shade nito is brown. I think mas pagmamatch ito sa hair ko. Tapos, ito naman, wala din siyang brand. Pangalan lang niya is, wala. Eyebrow, dark brown daw. Iba din yung tip nito kasi ito, pag ganito, parang pa-round yung tip niya. Tapos ito, may angle yung tip niya. So, I think I'm just going to use this one. Kasi mas magmamatcha sa hair color ko. Feeling ko lang naman. Meron na pala siyang spoolie na kasama sa kanya. As you can see. Tapos, ganito siya sa packaging. Meron siyang ibang cap sa kanya. So, tatanggalin mo yan. Tapos, i-replace mo siya sa actual cap. Like that. Bangga! Gusto ko yung packaging. Okay, tapos yung isang tip, andito yung yung brow product na retractable. Ayan. Tapos, yung tip niya is pa-triangle, as you can see. Merong mga sumisigaw sa labas. Anong problema? Bakit kayo sumisigaw? Okay, medyo excited akong gamitin yung pangkilay na to. So, let's start. Hala! Bakit may... Nakita niyo? Bakit may pigment da? Parang may pigment na yung yung spoolie. Kakaloka. May gumamit na ba sa brow brush na ito? Bakit may pigment yung spoolie? Linisan natin. Look. Okay, I'm just gonna brush my brows in place with the spoolie that it comes with. In fairness, okay naman yung spoolie na ito, you guys. Super sikat itong brow product na ito. And buti na lang may stock nung pumunta ako sa Daiso kasi super dali daw maubos nito. And yung iba nag-hoard pa sila nitong brow product na ito. Medyo mahirap siyang gamitin kasi medyo mataba yung tip niya. But, okay. Pigmented naman siya. Parang hindi ako sanay sa sa applicator niya. Super dali lang niyang sumulat sa iyong skin. Hindi mo na siya kailangan diinan. Okay, ayan yung aking nagawa. And, isi-spread ko lang siya with the spoolie that it comes with. Alright, so ayan siya on one brow. Okay naman siya, hindi nga lang ako talagang sanay na gumamit ng ganong klase na brow pencil. Sanay ako dun sa pencil na matulis, yung matulis talaga yung tip. Ito, medyo triangle yung tip niya, tapos medyo mataba. So, hindi ako masyadong sanay. Mamaya na yung isa kasi baka maubusan tayo ng battery. So, I have this eyebrow gel right here. And sabi dito, Coats Eyebrow Line by Clear Gel. Transparent yung kinuha kong color. And this was made in Japan. Yun lang. Wala na siyang ibang sinabi. So, sa isang brow, ito yung gagamitin ko. Tapos, dito sa ibang brow, iba yung gagamitin ko. Ganito lang yung itsura niya. Clear brow gel. So, let's go. Ayan. Okay naman siya. Nagustuhan ko yung brow gel. Kasi parang mas na-define lalo yung brow hair ko. Like it. Kaya lang, medyo maitim yung brow hair ko. So, hindi siya masyadong pantay sa aking buhok. Anyway, okay lang yan. Diba? I'm going to do the other brow off camera and then I'll be right back. Alright, so I finally finished the other brow. It took forever and hindi sila pantay and this one looks so boxy. Pero, I can't fix it. Aww. Anyway, by the way, this brow, yung brow gel dito has dried down and it feels so freaking hard, you guys. Like, my brows are
really in place. Like, it won't move talaga. Ang tigas-tigas nila. It feels like cement on my brows. So, I'm pretty psyched about that kasi gusto ko yung ganyan na look. And then, I have another eyebrow coat for the other brow. Eyebrow coat lang yung pangalan niya talaga. Everbilena yung brand niyo guys. Everbilena eyebrow coat. Waterproof for eyebrow makeup. Shake well before use. After applying your eyebrow makeup, put a little on the brush and lightly apply one coat in a single stroke. Avoid touching or rubbing your eyebrows until it has dried. Okay. Made in Taiwan, and it contains 6 ml of the product. This is how it looks like inside. Parang nasa manicure lang siya na nalagyan. This is pretty interesting. Parang nakita ko to na review kay Ray's noon. Dito siya sa Cebu. So, matte yung itsura ng bote dito. Tapos yung takip niya is glossy. Bagal ko mag-isip. Tapos sa likod, it's filled with a bunch of like Japanese characters na hindi ko mabasa. Hindi siya kumakapit. Siguro here, I should brush upwards. And sa tail. Ayan, nalagay ko na siya sa aking brows and medyo basa pa siya as of the moment. So, I'm excited kung magiging parang cement-like din yung finish niya na super tigas. While waiting for this to dry, let's move on to the eyeshadow. I have 2 right here. Dalawa lang yung nakita ko na doon. I mean, isang variant lang yung nakita ko. So, I picked up 2 shades. So, yung pangalan lang nito is the Pearl In Eyeshadow made in China. Got one in Natural Brown. And this other one is in Elegance Purple. First, siguro gamitin muna natin yung medyo brown-brown. Wala siyang matte shade sa kanya. Ganito pala yung itsura niya in the pan. And it comes with an applicator na yung sponge tip applicator lang, which I'm not really going to use kasi di ko lang siya type. Dito naman tayo sa Elegance Purple. Dito naman, meron siyang mga mas pang smoky na colors. Bongga. Honestly, I'm not sure if I will be using the purple one kasi hindi naman talaga ako ma-purple eyeshadow na tao. But we'll see. Wala akong matte shade and I really want to start off with a matte shade. Okay, so I'm going to use this contour powder as my like transition shade kasi I really want to start off with a matte shade and applying it like on my upper crease area. I actually thought na nag-pick up ako ng false lashes dun sa Daiso. Pero hindi pala. Why? Why, Ina? Bakit hindi ka nag-pick up ng false lashes? Eh, ang dami-daming false lashes doon. So far, gusto ko rin itong contour powder pang eyeshadow. Maganda din siya in fairness. And then, next, let's move on dito sa eyeshadow quad. I'm going to use probably this lighter brown shade sa quad. I'm going to take that on a smaller blending brush. Parang baked yung formula niya. Tapos, medyo powdery siya. Medyo may kick up when you put your brush in there. And I'm going to apply that on the crease mismo. Ayan. Pretty simple eyeshadow look today. Kasi we're testing out the product, so nothing too crazy muna, diba? Okay, so far, okay naman yung pigment ng eyeshadow. Yeah, okay naman yung pigment. And wala naman siyang fallout sa ngayon, which is good. Ayan, nagbigay naman siya ng definition sa ating crease. I'm just gonna add a bit more to add more definition sa kanya. Ayan, bongga. Right, and then using a different brush, I'm going to pick up this darker brown shade right here. Powdery talaga siya, you guys, as in, nung nilagay ko yung brush ko dyan, as you can see, maraming powder kick up. And ilalagay ko yun. Woo! Ganda ng pigment, in fairness. Ilalagay ko siya dito sa outer corners.
Yan, just like that. Nothing too fancy. And I'm going to blend that out using yung second brush. Para walang harsh lines. Char. By the way, yung eyebrow product, ooh, tumigas na siya you guys, and it does feel like cement. I'm liking it so far. Okay, tapos sa eyelid naman, I'm going to take the lightest shade dun sa brown na eyeshadow quad. Ooh, that looks so nice. Pak, ganda. Tapos ilalagay ko rin to dito sa aking inner corners. Ang ganda niya, in fairness. Gusto kong maglagay pa ng konti nung darker brown shade, pero feeling ko magiging super smoky na niya eh. Okay, and then using yung pang nose highlight and contour, kukunin ko yung pang highlight for the brow bone. Para hindi naman super glittery talaga yung brow bone highlight. So far, the eyeshadows are really nice. They're very pigmented, very easy to work with, very blendable. Madali lang yung pick up sa sa brush, pero meron talaga siyang powder pick up. So, yun lang. Pero for 88 pesos, you cannot go wrong. Ang ganda-ganda. Kasi I like it. I like it a lot. Okay, para may magamit naman tayo dito sa purple, Elegance Purple na quad, I'm going to take this purple shade right here. Tapos ilalagay ko siya sa lower lash line para magkaroon tayo ng pop of color. Parang it needs a little bit more. So, ilalagay ko tong darkest shade sa quad. This one, ilalagay ko lang siya sa outer corners lang. Dito sa lower lash line. Ayan, para magkaroon ng konting oomph. I don't know kung maganda siya. Parang pumasok sa mata ko yung powder. Hindi ko sure kung maganda siya, no? Hindi ko sure. So, be-blend natin siya. Ito may konting brown yung aking blending brush kanina. Para we tie the look together. Para may brown din sa sa baba. I wanna try to apply this highlight shade na hindi naman talaga highlight shade sa aking under eyes. Para lang siyang wala. Parang walang nangyayari. Ayan. I think that looks nice. Maganda, diba? Compare dito. Mas bright dito. Okay, so may use naman pala yung highlighter sa Blush and Highlight Duo. So far, so good, Daiso. Medyo low-bat ng aking camera, no? Kanina pa siya nag-blink-blink. Ito-charge ko muna yung aking battery, and then, kakain muna ako. Gutom na ako. Sakit ng likod ko. Sumakit na ang aking likod. So, babalik ako mami. Alright guys, I'm back. So, medyo nag-oil up na ako ng konti. Kasi I think it's been an hour. Kumain na ako, nagluto na ako ng lunch ko, kumain na ako, and I did the other eye off camera. So now, i-continue na natin ang ating eyes. I'm going to use this LFR Princess Liquid Eyeliner. Sabi nito, meron daw siyang slim brush, and I got the shade in black. Made in China siya, and it contains 5 ml of the product. Open natin siya. Alam nyo, sumakit yung ulo ko. I don't know why. Kumain naman ako sa tamang oras. 12 naman ako kumain, or like 12:30. It's like 1:24 right now. Kumikrisakino na yung aking boses. I think this video will be really, really long. Like, I think 30 minutes na video na ito. Sana 30 minutes lang siya. Meron siyang parang bato sa loob para hindi maging sticky yung eyeliner. And ganito lang yung kanyang itsura. Ayan. Very simple.
buksan natin. Tignan natin kung brush type ba siya or parang yung lip liner na matigas yung tip. Yeah, matigas yung tip niya. So, hindi na ako sanay sa ganun na eyeliner. So, let's see kung carry ko pa ba. Lapit ako ng konti and let's see what this eyeliner has to offer. Okay, so far, okay naman yung eyeliner. Madali naman siyang gamitin and super black siya and matte. Yeah, very pigmented. I like it. Like one swipe, very black, very intense agad yung kanyang color. I'm dipping in sa sa bottle again and try natin gumawa ng wing. It's fairly easy to do the wing, kaya lang mahirap siyang gawing matulis kasi hindi ganoon katulis yung yung brush nito. Yung matulis na part, parang nafo-fold siya. Ayan. Ganyan na siya. That is the best na matulis that I can do. Tapos, madali lang din siyang mag-dry. Like, hindi siya ta-transfer dun sa talukap ng mata ko. Yeah, madali lang siya mag-dry. It's good. Ayun, we are going to move on to mascara. I have this LFR Princess Volume Mascara and I got it in black. Made in China din siya and it has 7.5 grams of product. Okay, ayan lang naman yung kanyang packaging. Very straightforward lang. Yes, tignan natin ano yung brush niya. Ooh, parang natural bristled, mascara. Actually, gusto ko yung mga natural bristled mascaras compared dun sa mga rubber bristles kasi feeling ko is okay siya para sa lashes ko. Okay, medyo dry yung kanyang formula. Kaloka. Parang wala lang siyang nagawa para sa lashes ko. Parang pinablock lang niya. Lower lashes are looking pretty good. Nagustuhan ko siya. Try kong mag-add ng second layer sa upper lashes. Tignan natin kung may difference ba. Ayan, okay. Nagbigay siya ng konting volume pero wala siyang length na nabigay sa aking lashes. And nakalimutan kong mag-curl ng lashes. Baka dry, baka luma na tong mascara na to, kaya medyo dry na siya. Pero in fairness, nagustuhan ko yung kanyang wand, especially para sa lower lashes kasi hindi siya ganun hindi siya ganun ka laki. Like, tamang-tama lang yung kanyang size. It's a little clumpy. Anyway, dito sa right side, hindi siya masyadong clumpy, pero dito, clumpy talaga siya. I don't know why, but yan yung nangyari. Anyway, finally, nasa last product na tayo. Yes. Winmax Pearl Rouge Vibrant Lipstick. Elegant color daw. Tapos, yung kinuha kong color is Coral Orange. Yes. Wala na kasi ibang lipstick doon. Puro lip gloss. Tapos, hindi naman ako masyadong ma-lip gloss na tao. Kaya, hindi ako bumili ng lip gloss. Super orange. Okay, ganito yung packaging niya. Very, like, mainstream lipstick packaging, yung parang pang-nanay na lipstick noon, di ba ganito? Usually yung mga lipstick nila. Anyway, tatanggalin natin itong clear, tapos itatapon na natin siya. Kasi ito talaga yung kanyang takip. Ayan, ganyan. Pang lola talaga. Super pang lola na packaging. And, try to smell. Wala siyang scent, which is good. Alright. Let's try it. Ooh, very creamy. Grabe yung kulay ng lips, super vibrant. Tapos na-accentuate niya yung dry or yung lip lines ko tsaka yung dry patches. Ang pangit. Ang pangit. Bakit ganun? I'll try to go over it using this contouring powder
tignan natin kung masasalvage ba natin siya. Ayan na siya, na-salvage naman natin siya. Para na siyang kulay tae. Hindi ko nagustuhan yung lipstick na to. Ang pangit-pangit niya as in. I don't like it at all. Anyway, this is the final look, you guys. I really want to go and apply some false lashes, pero siguro wag na lang para matest out talaga natin yung products. And bambalik ako mamaya with an update, by the way. Hey Siri! What time is it? It's 1:44 p.m. It's 1:44 p.m. So, it's 1:44 p.m. I'll get back to you guys later with an update kung how this makeup holds up. Hey guys, I'm back for a quick update. It is now 5:47 p.m. So, it's been 4 hours since we last applied the products on our face. And dito tayo. Pasensya na medyo maingay kasi nagluluto ako. I'm cooking carbonara and I'm cooking the chorba. The bacon. Ito na ang aking finished product. Ayan yung aking carbonara. Tapos mamaya Kenneth will buy pizza. Kasi, ewan ko. Sweldo kasi. Okay. Anyway, back to business. Oh my god, I can't do it. Can't look in front of the ring light kasi sumakit yung mata ko kasi naghiwa ako ng onions. And until now, medyo mahapdi pa rin yung mukha ko. So, dito na lang ako kasi medyo maganda naman yung lighting dito. Okay. So, this is how the face looks like right now. Konting close-up. Ayan, medyo oily na ako. Pero, actually, okay pa rin yung face ko, guys. Andun pa rin naman yung makeup. I'm sorry. Tumitingin ako sa viewfinder kasi andun yung aking mirror. But I'm looking at myself in the mirror right now. And okay na okay pa rin yung aking face. Yes. I think the makeup base worked para mas tumagal yung Maybelline Dream Satin Skin sa aking face. Kasi usually, nagbe-break up yun sa aking nose after just a few hours. Pero, okay na okay pa rin siya ngayon. Tapos yung eye makeup, okay pa rin naman siya. Wala namang nag-smudge. Let's do a close-up on the eyes. Okay na okay pa rin naman. Yung mascara medyo natanggal kasi naluha-luha talaga ako kanina nung naghiwa ako ng onions. But, overall, everything is still looking okay. Yung aking lipstick lang natanggal na kasi kumain ako and hindi na ako nag-retouch kasi ayoko sa kanya. Anyway, that's it for now, guys. Magluto muna ako and I'll be back later at the end of the day with my final update. Final update now. 9:35 p.m. It's been 8 hours. I'm kind of pooped. So, wala na akong energy. But, I'm in bed na. Ayan, super oily na ako. Pero, andyan na yung bronzer ko. Andyan pa rin yung blush. Andyan pa rin naman ang slight. Tsaka highlighted all over. Hindi ko na ma-distinguish kung highlight ba yan or oil. But, it still look good. Char. Yung kilay, andyan pa rin. Pasensya na, I'm using my viewfinder as a mirror. Andyan na yung kilay, super on fleek pa rin. And considering nagluto ako ha, pero andyan pa rin siya. Oh, pak na pak pa rin. Yung eyeshadow, andyan pa rin. Tsaka yung eyeliner. Tignan nyo, black na black pa rin yung eyeliner. Tignan nyo, yung mascara, medyo nag-run siya, oh. Especially kanina nung nagpaluha ako. But I'm so impressed sa eyeliner, you guys. Actually, I like everything. I think, nagustuhan ko lahat ng mga tinry ko kanina. Except lang sa mascara and sa lipstick. Yun lang siguro yung hindi ko bibilhin if I had a chance. Or mga hindi ko i-repurchase. Pero the rest, I really, really like everything. And I think super sulit sila for only 88 pesos. Siguro yung pinaka-favorite ko sa lahat, una yung powder kasi I feel like na-control na yung oil ng aking skin and it helped keep my foundation on for like 8 hours. Usually, itong foundation na ito, aangat na siya sa aking ilong after 4 hours lang at magme-melt na siya. Pero as you can see, intact pa rin siya. Siguro it's also because of the makeup base. I'm not sure. I'll have to use it again some other time na ibang powder yung gagamitin ko.
I also really love the blush. Definitely repurchasing that one kapag naubos na siya. I love the brow products, yung brow gel, yung brow pencil. I love it. Eyeshadows, ang ganda-ganda. And yung eyeliner, ang ganda-ganda. Ano pa ba? May nakalimutan ba ako? Yung bronzer, I can actually live without it. Pero okay na okay siya. I really like it. Ang ganda. Yeah, but I can live without it. Pero okay na siya for the price. So yeah, all in all, ang ganda-ganda nilang lahat. Medyo mahaba ang video na ito. Pasensya na po kayo. But sana nakatulong and siguro hanggang dito na lang. I hope you enjoyed watching. I hope this was helpful. If it was, please give me a thumbs up. And don't forget to subscribe and click the notification bell to help this plump caterpillar to become a butterfly. And para ma-notify kayo every time I upload a new video, which is every other day. Yan lang. I love you guys so much. Thank you so much for watching and I hope to see you in the next one. Blow chicka blow blow. Aray! Oh, oh. Aray! Hello ka. This one is the Elfor Nose Shadow. This one is the nose. No. I mean like it. I like it. I'm like it. I'm like it. And the sponge that I'll be